Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay isang kakaibang kwento ang inyong mapapakinggan. Isang istoryang punong-puno ng kababalaghan, katapangan at kabutihang loob. Ito ang kwento ni Boy, isang ordinaryong batang lalaki mula sa isang tahimik na baryo. Ngunit ang kanyang simpleng buhay ay biglang nagbago ng isang araw. Habang inaayos niya ang antena sa bubong ng kanilang bahay, isang matinding kidlat ang biglaang tumama sa kanya. Mabuti na lang at siya ay agad na isugod sa ospital. Ngunit habang walang malay si Boy, isang mahiwagang panaginip ang bumisita sa kanya. Isang diwata ang nagpakita at nagsabing siya raw ay pinili. Pinili para maging tagapagligtas ng kanilang baryo laban sa mga aswang. At bilang tanda ng misyon, iniabot sa kanya ang mutyang may taglay na kapangyarihan. Ito ay ang pangil ng kidlat. Ano nga ba ang magiging papel ni Boy habang nasa kanya ang mutya? Kaya ba niya ang tungkuling ipagtanggol ang kanyang baryo laban sa mga kampon ng kadiliman? Paano niya gagawin yon samantalang siya ay 10 taong gulang pa lamang? Alamin natin ang buong kwento ng bata. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatagan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa loob ng bahay ni na Lolo Arturo, tahimik na nakaupo ang magpinsang sina Louie at Boy sa harap ng maliit na TV. Nakasalang ang paborito nilang anime, Dragon Ball. Abot-abot ang tuwa nila habang pinapanood ang bakbakan ni Goku at Vegeta. Ngunit sa kalagitnaan ng matinding laban, biglang nag-iba ang tunog ng TV. Nagpatong-patong ang puti, itim at kulay abo na mga tuldok sa buong screen. Gumagalaw-galaw ang imahe, pero wala nang makita kundi hugis na hindi na maaninag. Sus Mariosep naman talaga, oo. Ay nako, nag-snow na naman, Boy. Akyat ka na nga lang ulit sa bubong. Nawalan na naman ng signal eh. Sayang oh, kamehameha na eh. Anak ng... Hindi kumilos si Boy sa kinauupuan nito. Tuloy pa rin ito sa pagtitig sa malabong screen ng TV. Hoy, Boy, ano ba? Sige na, kuting-tingin mo na yung antena, akyatin mo na ron. Hindi natin mapapanood eh. Subukan mo munang kalampagin dyan sa likod, Kuya Louie. Ganun lang ang nakikita kong ginagawa ni Lolo eh, kapag nanonood siya ng TV. Sinubukan ngang kalampagin ng binatilyo ang telebisyon, pero napakamot ito sa ulo. Eh wala talaga eh. Di gumagana ang teknik na yun. Boy, sige na oh. Akyat ka na sa taas. Baka matapos na yung palabas eh. Hindi natin makita kung sino mananalo sa kanila. Ay nako, sige na nga. Lumabas si Boy. Pagtingala niya sa langit, napansin niya na makulimlim. Aba, parang uulan yata. Pero bahala na. Di ko palalampasin ang laban ni Goku. Nilusutan niya ang tambak ng mga lumang gulong at sirang upuan sa gilid ng bahay. Pagkatapos ay tinungo ang puno ng bayabas na halos nakadikit na ang mga sanga sa kanilang bubong. Dito niya balak dumaan upang makapunta sa bubong. Hinawakan niya ang matabang sanga ng puno at sa kanya inakyat ang puno habang nakayakap. Pagdating sa sanga sa tapat ng bubong, tumalon siya ng mabilis, sabay gapang sa bubong na may kalawang. Hinawakan niya ang poste ng antena at marahang inikot-ikot yun. O ano, Kuya Louie? Malinaw na ba?
Hindi pa! Sige, ikot mo pa! Oh, iikot ko pa kanan ha. Oh, ayan. At teka, ibalik mo ng konti. Sige pa. Oh yan, dahan-dahan na yan ha. Oh, yan. Malinaw na. Ay, lumabo ulit. Teka, ikot mo pa. Balik mo sa dati. Anak ng, ang hirap talaga nito oh. Ano ba kasi kuya, pakanan ba o pakaliwa? Basta iikot mo lang. Sasabihin ko kung ayos na. Oh ayan, pinapaikot ko na. Hops! Oh, lumabo uli. Ano ba yan? Ayaw makisama ng lintik na signal na to ah. Oh, ayan. Oh, sige. Konti na lang. Ganito ang TV nila. Isang lumang modelo ng CRT na may maliit na dial sa gilid para sa volume at channel. Gamit pa nito ang analog na signal antena na kada bugso ng malakas na hangin, ulan o kapag dinadapuan ng ibon ay bigla na lamang lumalabo. Sa itaas ay napapakamot na lang ng ulo ang batang si Boy. Ito ang pinakaayaw niyang ginagawa, ang magpaikot-ikot ng antena na minsan ay inaabot pa siya ng halos 10 minuto kakaikot nito bago bumalik ang magandang larawan sa TV nila. Konti pa! Kaliwa! Ay hindi, kanan pala! O ayan! Ayan, balik mo! Paulit-ulit ang sigaw ni Louie. Ilang ulit ding iniikot ni Boy ang antena, pero hindi pa rin talaga umaayos ang signal nun. Patuloy lang siya sa pagsubok. Habang nasa itaas si Boy, napansin niyang parang tumayo ang ilang hibla ng kanyang buhok. Biglang mas dumilim pa ang langit at biglang umihip ang malamig na hangin sa itaas. Sa isang iglap, biglang gumuhit sa langit ang isang matalim na kidlat. Kasunod nun ay isang malakas na kulog. Umalingaw-ngaw ito, halos mabingi ang mga tao sa loob. Ay, ano ba yan? Ang lakas ng kidlat! Sos Mariosep, ang lakas namang kidlat nun. Parang sa malapit lang. Napatingin si Louie sa TV na biglang namatay. Sa loob ng ilang segundo, biglang pumasok sa isip niya ang kanyang pinsan na nasa ibabaw ng bubong. Naku po! Si Boy! Boy! Ngunit walang sumagot. Ramdam ni Louie ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Bigla siyang napatayo at patakbong lumabas ng bahay. Kasunod niya kagad si Lolo Arturo na nagulat din. Paglabas nila sa bakuran, natigilan sila. Sa ilalim ng poste ng antena, nakita nila si Boy. Nakadapa sa lupa, hindi gumagalaw. Nakabuka ang palad at ang isang paa ay bahagyang nakaangat. Boy! Boy, Diyos ko po! Boy! Ang apo ko! Mabilis na lumapit si Lolo Arturo at lumuhod sa tabi ng apo. Maingat niyang pinaharap ang katawan ni Boy. Marumi ang muka, may konting gasgas sa noo at sa braso. Dahan-dahan niyang inilapat ang 2 daliri sa pulso ni Boy. Tahimik lang ang matanda, ngunit maging si Louie ay halos hindi makahinga dahil sa matinding kaba at takot. Maya-maya pa, napabuntong hininga si Lolo Arturo. May pulso pa si Boy. Buhay pa siya. Salamat sa Diyos. Diyos ko, buti na lang. Kundi lagot ako kina Tita Gloria nito. Kung alam ko lang nakikidlat, hindi ko na sana siya pinakit sa bubong eh. Hindi mo rin naman kasalanan, Louie. Wala namang nag-aakala na bigla na lamang kikidlat ng ganong kalakas. Ang importante ay buhay pa ang pinsan mo. Tinulungan ni Louie ang kanyang Lolo Arturo. Binaligtad nila ang posisyon ng bata at kagad na sinuri ng matanda ang iba pang bahagi ng katawan nito. Boy! Boy, gumising ka! Boy! Gumising ka, apo! Ngunit nanatiling walang malay ang bata. Kaya naman, binuhat na ito ng matanda at ipinasok na
sa loob ng bahay. Patuloy pa rin kasi ang pagkidlat at pagkulog sa labas. Unti-unti na ring pumatak ang ulan. Inihiga nila ito sa kama at muling sinubukang gisingin. Lolo, ayaw magising ni Boy. Baka kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Walang sinayang na oras ang maglolo. Kinuha ni Louie ang susi ng tricycle nila at agad inihanda ito. Binuhat muli si Boy at pinaupo sa sidecar. Mabilis silang umalis pagkatapos. Habang nasa daan, tahimik lang si Lolo Arturo. Panay ang tingin niya sa katabing apo. Si Louie naman ay mabilis ang pagpapatakbo sa tricycle. Gusto niyang makarating sa ospital kagad. Pagdating nila sa emergency room, agad silang sinalubong ng nurse at tinanong kung ano ang nangyari. Nurse, umakyat po kasi siya sa bubong. Inayos po yung antena. Biglang may malakas na kidlat at kulog. Pagkatapos nun, nakita na lang naming nakadapa sa gilid ng antena si Boy. Walang malay. Wala silang nakitang anumang bakas ng pagkasunog, ni isang marka ng paso o itim na bahagi ng balat na karaniwang sanhi ng tama ng kidlat ay wala silang nakita. Walang amoy ng sunog. Kahit malalim na sugat ay wala. Tanging ilang gasgas sa siko, tuhod at noo ang nakita nila na mukhang nakuha lang sa pagbagsak mula sa bubong. Tiningnan ng doktor ang mata ni Boy gamit ang maliit na flashlight. Pinakiramdaman ulit ang pulso at sinilip ang paghinga nito. Nagkamot ng ulo ang doktor at lumingon sa nurse. Sinabi nitong kailangan may mga test na gagawin para makita kung ano ang dahilan kung bakit nawalan ng malay ang bata. Agad nilang inihanda si Boy para sa mga test habang isinasakay siya sa stretcher papunta sa x-ray room. Nakasunod sina Louie at Lolo Arturo. Nang ipasok na ito sa laboratory room, naiwan sa labas nito ang maglolo. Kinakabahan ako, Lolo Arturo. Kumalma ka lang. Mabuti pa ay magdasal tayo para sa pinsan mong si Boy, na sana ay magising na siya para makauwi na tayo kagad. Samantala, habang nag-aalala ang dalawa, si Boy naman ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung nasan siya ng mga sandaling yun. Tumayo siya at napansin niyang hindi na yun ang bahay nila o ni ang lugar nila. Teka, anong ginagawa ko dito? Nasaan ba ako? Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Nakita niya ang luntiang kapaligiran, mga matataas na puno at puno ng mga halamang namumulaklak. Kakaiba ang lugar na yon. Maganda at maaliwalas. Lumakad siya ng dahan-dahan. Wala siyang marinig kundi ang mahinang agos ng tubig mula sa malapit. Teka, may tao kaya rito? Hello? May tao ba rito? Walang sumagot kay Boy, pero naririnig rin niya ang mahinang lagaslas ng tubig. Sumunod siya sa tunog at ilang sandali pa, narating niya ang isang batis. May malinaw itong tubig. Kita niya ang mga maliliit na isda at mga batong makikintab sa ilalim. Sa gilid nito ay may dalawang malalaking magkatabing itim na bato. At sa tuktok ng isa sa mga batong yon, nakaupo ang isang babae. Napahinto si Boy. Maganda ang babaeng nakikita niya at meron itong mahabang buhok. Nakasuot ito ng puting damit na tila gawa sa manipis at makinis na tela. May nakapalamuting mga mumunting perlas sa gilid. Sa dulo niya ay may koronang tila gawa sa ginto na may mga palamuting diamante. Tahimik ang babae, nakatitig lang sa kanya. Maya-maya pa, ngumiti ito
at tumayo. Bumaba ito at lumapit sa kanya. Manghang-mangha si Boy, lalo pat napansin niyang nakalutang ang babae sa lupa habang papalapit sa kanya. Magandang araw sa'yo, Boy. Nanlaki ang mga mata ng bata. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Teka. Sino po ba kayo? Nasaan po ba ako? Tsaka, ba't alam niyo po ang pangalan ko? Ako ay isang diwata. Nasa pagitan ka ngayon ng inyong mundo at ng sa amin. Bakit po ako napunta dito? Dahil ikaw ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ang iyong katawan ay nasa pagamutan ngayon. Ngunit ang iyong diwa ay dinala rito dahil may mahalaga kang papel na kailangan gampanan. Ano? Papel na kailangan kong gampanan? Tumingin ang diwata sa kanya ng malumanay. Mula sa palad nito ay biglang lumitaw ang isang maliit na puting bato at may hugis na parang pangil. Tignan mo to, Boy. Ito ang pangil ng kidlat. Isa itong mutya. Tanggapin mo ito. Ito ay aking regalo para sa'yo. Teka. Ayoko po niyan. Sabi po ni Lolo kapag napunta kami sa lugar ng mga engkanto, wag na wag kaming tatanggap ng kahit na ano. Kasi baka raw hindi na kami makauwi. Tumawa ang diwata nang marinig ang sinabi ng bata. Napaka-inosente ng pagkakasabi nito ng mga katagang yon. Engkanto? Mukha ba akong engkanto sa paningin mo, Boy? Tulad ng sinabi ko kanina, bata, isa akong diwata. Isa akong tagapangalaga ng mga brilyante at mga mutya. Isa akong mabuting nilalang at hindi kita sasaktan. Pero, paano ko po malalaman kung totoo po yung sinasabi nyo? Baka po kasi niloloko nyo lang ako Baka po sa simula lang kayo mabait. Tapos, mabuti naman at maingat ka. Pero para sa'yo talaga ang mutya na ito. Ikaw ang karapat-dapat na napili ko para mangalaga ng aking iniingatang mutya. Pero, para saan po ba yan? Ito ay may taglay na kapangyarihan. Ang sino mang mag-alaga nito ay tataglayin ng lakas at talim ng kidlat. Magagamit mo ito sa paglaban mo sa mga masasamang nilalang sa inyong mundo. At kung dumating ang panahon na may kailangan kang iligtas, ito ang magiging sandata mo. Sandata? Pero, bata lang po ako at saka... Dahil ikaw ay may pusong matapang, Boy, at may likas na kabutihan. Kaya ikaw ang napili ko. Sorry po, pero hindi ko po talaga matatanggap yan. Baka kunin niyo ako Baka gawin niyo akong palaka Nang ayaw pa rin niyang tanggapin ng mutya, marahan siyang hinawakan ng diwata sa balikat. Nagkatitigan silang dalawa, mata sa mata. Ngunit sa isang iglap, inilapit ng diwata ang kanyang muka sa tenga ni Boy at pabulong na bumigkas ng isang mahiwagang engkantasyon. Sa sandaling yon, isang matinding liwanag ang biglang sumabog. Napapikit siya dahil sa pagkasilaw hanggang sa nagmulat na siya ng kanyang mata. Pagdilat niya, wala na ang diwata. Wala na rin ang matinding liwanag. Nasa loob na siya ng kanilang bahay. Sa mismong kwarto niya, naroon ang lumang bentilador na maingay at ang mga laruan niyang nakakalat sa sahig. Oy! Nasa bahay na ako! Ang galing! Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik. Mukhang walang tao. Dahan-dahan ay naglakad siya at lumabas ng kanyang kwarto. Lolo? Kuya Louie? Lolo? Ngunit
Walang sumasagot. Pagdating niya sa sala, may biglang lumitaw na nilalang. Mabaho, mabalahibo at may pulang mga mata. Mabilis itong lumapit kay Boy at bago pa siya makatakbo, sinunggaban na siya nito. Kinagat siya nito sa leeg. Ramdam niya ang sakit. Totoo ang kirot. Maya-maya pa, may tumapik sa balikat niya. Boy! Napalingon si Boy. Nasa tabi niya ulit ang diwata. Bumalik siya sa napakagandang lugar na yun. At wala na ang halimaw. Ang nakita mo ay ang iyong hinaharap. Kapag hindi mo tinanggap ang mutya, mamamatay ka, Boy. At marami pa sa baryo nyo ang mapapaslang. Ikaw lang ang makakapigil sa dilubyong paparating sa inyong baryo. Natigilan si Boy. Humihingal siya at ang kamay ay nanginginig. Panay ang hawak niya sa kanyang leeg. Makinig ka sa akin, Boy. Ikaw ang kailangan ng baryo mo. Kailangan nila ng isang tagapagligtas. Muli ay dahan-dahang iniabot ng diwata ang pangil ng kidlat kay Boy. Tahimik ang bata. Tinignan niya ang mutya, saka tumingin sa mata ng diwata at tumango siya. Sige po, tinatanggap ko na po, mahal na diwata. Para po sa baryo namin. Pagkakuha niya ng mutya, muling nilamon ng liwanag ang paligid at pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang sariling nakahiga sa isang hospital bed. Malalim ang kanyang paghinga, parang galing sa malayong pagtakbo. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang lolo na nakaupo sa tabi ng kama at nakapikit. Mukhang pagod ang matanda. Lolo? Biglang napamulat ng mata si Lolo Arturo nang marinig ang boses ng kanyang apo. Nanlaki ang mata nito nang makitang gising na siya. Agad itong tumayo at hinawakan ang kamay ni Boy. Apo, naku, salamat naman sa Diyos. Akala talaga namin na hindi ka na magigising. Ano, Apo? Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala po, pero nauuhaw po ako. Pahingi po ng tubig. Sandali. Oo. Sandali lang. Kukuha lang ako ng tubig, hane. Bahagyang yumuko ang matanda at kinuha ang bote ng tubig. Habang nagsasalin ito sa baso, napatingin sa kisame ang bata. Tila naguguluhan siya. Iniisip niya kung panaginip nga lang ba ang lahat ng nakita niya. Ngunit naramdaman niyang may hawak siya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mutyang ibinigay ng diwata. Agad niya itong itinago sa kanyang bulsa. Oh, heto. Dahan-dahan lang ang pag-inom, ha? Huwag mong bibiglay ng pag-inom. Baka maubo ka. Maingat nitong inilalayan si Boy para makainom. Salamat po, Lolo. Siya nga po pala. Ano po bang nangyari? Hindi ko nga rin alam, Apo, eh. Nahulog ka ata sa bubong pagkatapos ng malakas na kidlat. Hindi ka namin magising kaya dinala ka na namin sa ospital. Alam mo ba 3 araw ka ng tulog, Apo? Sabi ng mga doktor ko, batos ka raw. Pero alam ko namang magigising ka, eh. Alam kong palaban ka, Apo. Biglang bumukas ang pinto. Si Louie ang pumasok. May dalang puting plastik, bago na may lamang tinapay, gatas at mga prutas. Nang makita niya si Boy, napatalon siya sa tuwa. Uy! Boy! Gising ka na sa wakas! Buti naman! Grabe ka! Pinakaba mo kami na sobra, ha? Kuya Louie. Ayos! Tama pala ang pagbili ko ng mga to. Bumili rin ako ng paborito mong tinapay. Sabi ko na, effective ang magic ng tinapay na to, eh. Alam mo ba, sabi ko kanina kay Lolo, bibili ako nito para maamoy mo at magising ka na. O, di ba? Tama ako. Dako, ikaw talaga. Hindi naman effective yan, eh. Ang sabihin mo, nagkataon lang.
Si Lolo naman, kumontra pa. Sige na, sige na. Itabi mo na muna yan. Hindi natin alam kung pwede na kagad siyang kumain. Mabuti pa tumawag ka ng nurse o kaya ng doktor at sabihin mo sa kanila na gising na ang pinsan mo. Sige po Lolo. Nang mga sumunod na araw, ay inobserbahan pa si Boy sa ospital. Tiniyak ng mga doktor na maayos ang kanyang kalagayan. Muli silang pinakuha ng mga laboratory test. Lahat ng lumabas na resulta ay normal. Pagkalipas ng 2 pang araw, ay pinayagan na silang makauwi. Pagdating nila sa bahay, agad na pinagpahinga si Boy sa kanyang kwarto. Hindi pa man siya nakakahiga ng maayos, ay sumilip si Louie sa pinto. Boy, halika na. Manood na tayo ng anime. May bagong episode na yung paborito mo. Pero bago pa makasagot ang bata, sumigaw na si Lolo Arturo mula sa sala. Louie, lubayan mo nga muna yung pinsan mo. Kailangan niya magpahinga. Hindi yung kung ano-anong pinapagawa mo. Sige po, Lolo. Sorry po. Oh, paano ba yan, Boy? Diyan ka na daw muna. Huwag kang lalabas. Yaan mo. Lalakasan ko na lang yung TV para marinig mo, ha? Muling isinara nito ang pinto at naiwan si Boy na mag-isa sa kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang bagay na itinago niya simula pa nang siya ay magising. Yun ay walang iba kundi ang pangil ng kidlat. Hinawakan niya ito gamit ang 2 daliri, isa sa bawat dulo. Maliit ito, parang pangil lang din ng hayop ang itsura. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng mahinang bultahe ng kuryente na dumaloy mula rito. Aray! Nabigla siya. Nahulog ang mutya sa kanyang kandungan. Napaupo siya ng tuwid. Hawak ang kanyang daliri na tila nangalay, pero hindi naman masakit. Malaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa naramdaman. Kasabay nun ay bumukas ang pinto ng kanyang silid. Sumilip mula roon si Lolo Arturo. Oh, ano nangyari dyan? Ba't parang nabigla ka yata, Boy? Nakuryente po kasi ako, Lo eh. Nag-aalala ang matanda nang marinig ang sinabi niya. Pumasok ito sa silid at tinignan ang kanyang kalagayan. Teka, saan ka naman makukuryente? Wala naman malapit na saksakan dito ah. Ano ba kasi ginagawa mo? Lo, hinawakan ko lang po itong pangil ng kidlat eh. Ano ka mo? Pangil na kidlat. Sinundan ni Lolo Arturo kung saan nakatingin ang kanyang apo. Namangha siya nang makita ang maliit na bagay na nasa kandungan ni Boy. Lolo, may gusto po akong ikwento sa inyo. Tungkol po to sa panaginip ko, Lo, nung nasa ospital po ko. Panaginip? Hala sige, ano ba yon? Ikwento mo. Nung tulog po kasi ako sa ospital, bigla po ako napunta sa isang kakaibang lugar. Iba po yung paligid. Parang hindi po pangkaraniwan. Tapos may babae po. Sabi niya diwata daw po siya. Sabi niya nasa pagitan daw po ako ng mundo natin at ng mundo nila. Tapos yun po, binigay niya po sa akin yan. Sabi niya ito raw po ang mutya ng pangil ng kidlat. Regalo raw niya po sa akin. At para po sa baryo natin. Para gamitin ko po kung sakaling dumating ang panahon na kailangan ko tong gamitin. Boy, panaginip lang yan. Alam mo naman matagal kang tulog, hindi ba? Baka kung ano-ano lang ang guni-guning pumapasok sa isip mo. Pero Lo, totoo po yun. Doon ko nga po nakuha yung mutya na yan eh. Ikaw talaga bata ka. Huwag mo na nga akong niloloko. Imposibleng bigyan ka ng diwata ng isang mutya. Lalo na nung pangil na kidlat. Saan mo ba talaga nakuha yan, ha? Bigay nga po sa akin ng diwata, Lo, maniwala po kayo sa akin. Ako man po hindi po makapaniwala nung una eh. Pero nang magising ako na hawak ko po yan,
Yun, naniwala na po ko. Pinagkaloob po talaga sa akin yan ng diwata, Lo. Kinuha ng matanda ang mutya sa kandungan ng kanyang apo. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Inikot-ikot, sinipat sa liwanag at sa kamarahang ipinaid sa kamay. Teka, ewan ko apo, pero para sa akin, hindi ito pangil ng kidlat. Peke ito. Gawa-gawa lang yan ng mga nagbebenta sa tabi-tabi. Marami ng ganyan ngayon, baka hindi mo nalalaman. Po, pero hindi ko naman po yan binili. Hindi talaga ako maniniwala, apo. Kasi ang tunay na pangil ng kidlat ay hindi basta-basta binibigay o hindi rin basta-basta napupulot at mas lalong hindi ibinibigay ng mga diwata. Peke yan, apo. Bakit niyo po nasabing peke, Lo? Kasi nga, ang tunay na mutya ay galing mismo sa kidlat na kapag tumama sa puno ay naiiwan ng pangil nito doon. Pero hindi naman basta may tamaan ng puno may mutya na kagad. Dahil bago mo makuha ang mutya, kailangan muna nito ng panawagan. Kailangan ng isang malakas at epektibong panawag na orasyon bago mo ito makita. At hindi yan basta-basta nagpapakita. Dapat ay karapat-dapat ka. Doon lang lilitaw ang tunay na pangil ng kidlat. At saka, may mararamdaman kang mahinang bultahe ng kuryente na nadaloy sa katawan mo kapag hinawakan mo. Yun, Lolo. Yun nga po, kaninang hinawakan ko po siya na kuryente po ko. Ibig sabihin, totoo po to. Ikaw talaga bata ka. Di ka naman nakikinig O sige na, itago mo na yan. Huwag mo nang paglaruan at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Lolo naman, maniwala naman po kayo sa akin. Totoo po to, please, Lo. O sige, susubukan ko. Aalamin ko kung totoo ang sinasabi mo. Pero kung mapatunayan kung peke yan, ibibigay mo sa akin at itatapon ko na. Sige po. May alam akong paraan para malaman kung ito ay tunay. Simple lang to. Kukuha ako ng isang basong malamig na tubig. Tapos po, ilalagay natin yung sinasabi mong mutya sa baso. Ibababad siya doon. Kapag tunay yan, sa loob ng kalahating oras ay may mangyayari. Pwedeng uminit ang tubig o kaya naman ay dumumi. Pag walang nangyari, di peke. Agad na tumayo ang matanda at lumabas ng kwarto. Kumuha ito ng tubig sa kusina. Pagbalik sa kwarto ay inilapag niya ang baso sa mesa. Kinuha ni Lolo ang pangil at dahan-dahang inilubog sa malamig na tubig. Sabay silang napatingin sa loob ng baso. O ayan, hintayin natin. Babantayan natin kung ano ang magiging reaksyon sa tubig. Umupo silang dalawa at walang imikan sa loob ng silid. Ilang minuto lang ang lumipas, pero pakiramdam ni Boy ay matagal na siyang naghihintay. Lolo, gaano ba katagal tayo maghihintay? Kalahating oras nga ni. Lumipas ang 10 minuto. Wala pa rin nangyayari. Ang tubig ay nananatiling malinaw at malamig. Si Boy ay nakayuko na. Kinakagat ang labi. Nag-aalangan. Baka nga panaginip lang talaga ang lahat. Pero ayaw pa rin niyang mawalan ng pag-asa. Pagdating ng 20 minuto, biglang napansin ni Lolo na parang may kumikislap sa ilalim ng tubig. Dumukwang siya para tignan ng mas maigi. Aba, Lo, ano po nangyayari? tignan mo. Tignan mo na mabuti, Boy. Lumapit si Boy at sabay silang tumingin sa baso. Ang tubig na kanina'y malamig at malinaw ay nagkaroon na ng bahagyang singaw. Medyo may konting usok na din sa ibabaw ng baso. Nang hipuin ni Lolo ang baso, agad niya itong inalis. Aba, uminit nga. Sabi ko na po sa inyo, totoo yan, Lo eh. Ibinigay nga po sa akin yan ng diwata sa panaginip ko. Pero paanong nangyari yon? Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Di ko akalaing
posible palang makuha ang ganitong bagay mula sa isang diwata. Naniniwala na po ba kayo ngayon? Hindi pa ako ganap na kumbinsido. Pero kung totoo man ito, bakit ikaw? Bakit sa'yo ito ibinigay? Sabi po ng diwata, ako raw po ang magiging tagapagligtas ng baryo natin. Ano ka mo? Tagapagligtas? Aba apo, masyado ka pang bata. Masyado pang mabigat ang ganyang responsibilidad para sa'yo. Saka anong tagapagligtas? Bakit ka magliligtas, pambihira naman, oo? Hindi ko nga rin po alam sa ngayon, Lolo. Basta po ang sabi niya, darating daw po ang panahon na may malaking panganib na darating sa baryo. At ako lang daw po ang may kakayahang pigilan yun. Hoy boy, hindi biro ang sinasabi mo. Hindi laro-laro ito. Wala akong kilala na batang sumalo ng ganyang klaseng kapalaran. Masyado ka pa talagang bata para dyan. Natatakot nga po ako, Lolo eh. Paano po kung di ko kayanin? Naguguluhan pa ako sa ngayon, Sus Mariosep. Pero kung talagang ikaw ang pinagkalooban ng mutya na yan, siguro ay panahon na para bumalik na ako sa mga dati kong ginagawa. Po, ano po ba yung ibig niyong sabihin? Apo, isa akong dating albularyo, pero natigil lang dahil sa hiling ng lola mo noon. Ano po, Lo? Albularyo po kayo? Ang ibig niyo pang sabihin eh, tutulungan niyo po ako? Siyempre naman. Hindi kita pwedeng pabayaan na po. Kahit na anong mangyari, ay tutulungan kita. Aalamin natin ang katotohanan sa mutya na yan at sa kapalaran mo bilang tagapagligtas. Salamat po, Lolo. Hindi na po ako matatakot. Alam ko po na may kakampi ako. Walang anuman na po. Ay siya nga pala, kukunin ko muna yung mutya. Gagawin ko ng kwintas para mas madali mong maisuot at hindi mo mawala. Lumabas na si Lolo Arturo at agad nitong tinungo ang lamesang katabilang ng kanyang maliit na kamalig. May lumang mesa siya doon sa gilid kung saan naroon ang iba't iba niyang gamit. May nakita siya ditong isang pinatuyong balat ng hayop. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, ginupit niya ito sa tamang lapad at haba. Maingat niyang pinino ang gilid. Sa kanya ito hinugasan at pinatuyo ng kaunti. Gumawa din siya ng maliit na sisidlan ng mutya at ito ang kanyang binutasan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang balat sa butas at itinali ito ng mahigpit. Siniguro niyang hindi ito matatanggal kahit biglang gumalaw ang may suot. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos din niya ang simpleng kwintas. Tinaas niya ito at tinignan ng maigi. Sigurado na siyang matibay ito, maayos at handa nang gamitin. Hanggang sa ibinalik niya na ito kay Boy. Kagad naman itong isinuot ni Boy sa kanyang leeg. Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang banig, hinawak-hawakan niya ang mutya. Paminsan-minsan ay bigla siyang nagugulat kapag nararamdaman ang mahinang kuryente nito. Hindi nagtagal ay unti-unti na siyang dinalaw ng antok at sa kanyang pag-idlip, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang diwata. Sa panaginip ay nasa gitna siya ng isang maaliwalas at malinis na parang. Ang damo ay luntian at ang paligid ay tahimik. Magandang gabi, tagapag-ingat ng mutya. Dumating na ang panahon upang simulan mo ang pagsasanay. Ha? Ano pong pagsasanay? Kailangan mong palakasin ang iyong katawan, patalasin ang iyong isipan at kabisaduhin ang lahat ng kakayahan ng iyong mutya. Paano ko po yun gagawin? Wala naman po akong alam sa mga ganitong bagay eh. Saka, sino po ang magsasanay sa akin? Ako ang magiging gabay mo sa paniginip.
Lahat ng kailangan mong malaman, ituturo ko sa'yo para matuto kang magtiwala sa sarili mo at gamitin ang kakayahan ng mutya sa tamang paraan. Teka, ano po bang kakayahan ng mutya? Itinaas ng Diwata ang kanyang kamay at tumuro sa mutya na nakasabit sa leeg ni Boy. Biglang lumiwanag ito. Isara mo ang iyong mga mata, Boy. Huminga ka ng malalim. Ituon mo ang isip mo sa paligid at pakinggan ang kalikasan. Sumunod si Boy sa Diwata. Pumikit siya, huminga ng malalim at tumahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimula siyang makarinig ng mga tunog. May mga tunog ng ibon, tunog ng dahon, at pati yabag ng mga hayop na naglalakad sa di kalayuan. Ngunit higit pa doon ay may naramdaman siyang pagbabago sa hangin. Parang may mabigat na presensya sa paligid. Mahal na Diwata, bigla po akong kinilabutan. Wala namang hangin, pero parang may dumaan sa likod ko. Parang may masamang mangyayari. Ama, ang mutya ay nagpapalakas ng pakiramdam mo, Boy. Kaya mong maramdaman kung may panganib. Ngayon ay imulat mo na ang iyong mga mata. Dahan-dahang iminulat ni Boy ang kanyang mga mata tulad ng utos ng Diwata. Ngunit sa kanyang pagdilat, agad siyang napatigil at napalunok ng laway. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Sa likod ng Diwata, may mga nilalang na hindi niya kailanman inaakalang makikita. May mga maliliit na diwende na nakasuot ng makukulay na kasuotan. May mga nakapula, may berde, at may kulay gintong sombrero. Nakatayo sila sa damuhan at nakatitig sa kanya. Tahimik lang sila, pero halatang siya ay binabantayan. Sa gawing kanan naman ng Diwata ay makikita ang dalawang tikbalang. Sa bawat sulok ng kanyang paningin ay may nakikita siyang mga kakaibang nilalang. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Hala, bakit ang dami nila? Bakit sila nandito? Takot na takot si Boy. Hindi siya sanay makakita ng mga ganitong klase ng nilalang. Ngunit kahit natatakot siya, napansin naman niyang hindi siya ginagalaw o sinasaktan ng mga yon. Huwag kang matakot sa kanila, Boy. Narito sila hindi para saktan ka, kundi para kilalanin ka. At nais kong malaman mo, ito ang pangalawang kakayahan ng mutya. Ano ka mo? Pangalawang kakayahan? Oo, Boy. Pangalawang kakayahan. Ang mutyang dala mo ay may kapangyarihang buksan ng iyong paningin. Kaya mo makita ang mga nilalang na hindi kayang makita ng mga karaniwang tao. Lumingon si Boy sa paligid. Ang mga diwende, tikbalang at iba pa ay naroroon pa rin. Ibig sabihin, ganito po palagi? Makikita ko na sila kahit saan ako magpunta? Hindi palagi, pero kung gusto mo silang makita, pwede mo itong hilingin sa mismong mutya. Doon lamang sila magpapakita sa'yo. Pero, mahal na Diwata, bakit po sila ganyan makatingin sa akin? Para silang galit eh. Ang seryoso po ng kanilang mga muka. Dahil nalaman nila na ikaw ang itinalaga bilang tagapag-ingat ng mutya. Gusto nilang masiguro kung karapat-dapat ka nga. Ang iba sa kanila ay tutulong at ang iba ay susubok sa'yo. Biglang kumilos ang isa sa mga tikbalang. Mabilis itong sumugod sa direksyon ni Boy. Napaatras siya nang dahil sa labis na takot. Diyos ko po, ayan na siya. Ayoko na dito. Hindi ko kaya. Halos maiyak na siya sa takot. Tumakbo siya ng mabilis para maiwasan ang sumusugod na tikbalang. Palingalinga pa siya. Naghahanap ng masusuksukan o matataguan. Pero wala.
Malinis at maaliwalas ang paligid. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng tikbalang, Diyos ko po! Tama na po, ayoko na! Saklolo! Subalit hindi huminto ang tikbalang. Mas lalo pa nitong binilisan ang kanyang paghabol. Saglit na napalingon siya sa nilalang na ito. Mas mabangis na ang itsura. Para bang hayok na hayok. Ang mga ngipin nito ay nakalitaw na at ang katawan nito ay mas lumaki pa. Mahal na Diwata! Tulungan niyo ako! Tulong! Pero nanatiling tahimik lang ang Diwata. Tila pinanonood lang siya ni hindi ito kumikilos at wala itong anumang reaksyon. Ngunit sa loob-loob ng Diwata, natutuwa siya sa kanyang nakikita. Hindi niya akalaing ganong kabilis kakapit ang kakayahan ng mutya sa bata. Hindi kasi napapansin ni Boy kung gaano siya kabilis kung tumakbo. At sa kainosentihan ng batang may tanga ng mutya, hindi nito napansin na hindi siya kayang abutan ng tikbalang kahit nakilala pa ito sa pagiging mabilis sa takbuhan. Tama na! Biglang tumigil ang tikbalang sa paghabol. Huminto ito, yumukod sa Diwata. Dahan-dahan na rin itong umatras pagkatapos. Hingal na hingal si Boy, pero hindi naman siya nakaramdam ng panghihina o pagod. Lumapit ang Diwata sa kanya at nakangiti. Ay, salamat. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Wala ka naman dapat ipag-alala, Boy. Dahil sinubukan lang naman niya ang ikatlong kakayahan ng mutya kung gumagana. Teka, ano po ba yung ikatlo? Meron po ba? Oo, meron kang taglay na bilis at liksi tulad ng isang kidlat. Po? Ako po? Mabilis? Hindi mo ba napansin? Hindi ka niya mahabol. Ang bilis-bilis mo. Talaga po? Pero kanina, akala ko po talaga aabutan niya na ako eh. Ang bilis din po kasi niya eh. Oo, mabilis ang tikbalang. Pero ngayon, napatunayan mong kaya mo siyang tapatan at lagpasan. Ala, ang galing naman. Hindi ko napansin na mabilis pala yung takbo ko. Astig! Ngayon naiintindihan mo na. Hindi ka na basta bata lang. Mula sa araw na ito, may kakayahan ka na hindi taglay ng ordinaryong tao. Pero isa lang yan sa mga pagsubok. Marami ka pang kakaharapin. Pero tama na muna sa ngayon. Tahimik na tumango si Boy. Parang unti-unti niya nang naiintindihan ang sinasabi ng Diwata. Sa mga susunod na gabi, muling magpapakita ako sa iyo. Huwag kang matakot. Simula na ito ng iyong paghahanda. Maya-maya pa ay biglang nagdilim ang paningin ni Boy sa panaginip at sa pagbalik ng kanyang ulirat. Nagising siya na pawis. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay nagising na siya nang maramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Agad siyang bumangon nang makita niya ang kanyang lolo na nasa tabi niya. Gising na po. Kailangan mo masanay na gumising ng maaga. May ipapagawa ko sa'yo. Magsasanay po tayo? Oo. Di ba sinabi ko naman yun sa'yo kahapon? Tutulungan kita magsanay at matuto kung paano gamitin yan. Lo, magsasanay na naman? Pwede po bang mamaya ng hapon? Napagod na po kasi ako eh. Anong sabi mo? Kakagising mo lang ah. Bakit ka naman mapapagod? Ikaw talagang bata ka, oo. Eh kasi Lo, sinanay na po ako ng Diwata sa panaginip ko eh. Tapos pinahabol po ako sa tikbalang. Ano ka ba? Aba, pinahabol ka sa tikbalang. Ibang klaseng panaginip yan ah. Lo, hindi lang naman yun basta panaginip eh. Parang totoo po. Ang sabi po ng Diwata sa akin, siya daw po ang aking gabay
Kaya ituturo daw niya sa akin kung ano ang mga kailangan kong matutunan. Ganun ba? Di sige. Kung mas magaling siyang magturo sa akin di sa kanya ka na lamang magpaturo. Hindi naman po sa ganun, Lo. Gusto ko pa rin kayong maging guro. Mas mainam nga po yun Dalawang magtuturo sa akin. Kaso, gusto ko lang pong magpahinga muna, Lolo. Ang tagal ko pong tumakbo talaga kanina Akala ko nga kakalabanin ako ng tikbalang na yun Yung pala sinusubukan lang niya ako kung gaano ako kabilis at kung paano ako lumaban. Aba, ayos naman pala naging ensayo mo doon. Pero alam mo, naniniwala ko na kailangan pa rin kitang turuan. Iba kasi ang laban sa panaginip sa laban dito sa totoong buhay, Apo. Sige po, Lolo. Babangon na po ako at maghahanda para sa pagsasanay natin. Paano po pala tayo magsasanay, Lolo? Mamaya na natin pag-usapan yan. Mabuti pa tumayo ka na dyan at nakahanda na ang agahan. Naghihintay na din doon ang Kuya Louie mo. Magkasunod na lumabas ng silid ang dalawa. Nasa kusina na nga si Louie habang abala sa pagbabantay ng mga niluluto ng Lolo Arturo nila. Hawak pa nito ang sandok at paminsan-minsan tinitikman ang pagkain. Oh, nandito na pala kayo Tara na po, kain na. Ano ba yung kaninang nakita ko? May pasenyas-senyas kapag nalalaman. May papikit-pikit kapag nalalaman. Wala yun, no. Nagpa-practice lang ako ng mga walastik na expressions para maging kapansin-pansin sa sasalian kong contest. Ano pong sasalian yung contest, Kuya Louie? Cooking contest. Muntik maibugan ni Boy ang iniinom na tubig. Napaubo ito, sabay hagalpak ng tawa. Naka kuya, cooking contest daw. Baka eating contest ang ibig mong sabihin. Teka, anong ibig sabihin yan? Pinagtatawanan mo ba ako? Kuya naman ni itlog nga di ka makapagprito ng maayos Tapos nasusunog pa. Tapos yung kanin mo laging hilaw o kaya malata. Tapos ngayon, sasali ka ng cooking contest? Hoy, excuse me nagpa-practice na ako no. Kahapon nga lang ako nagluto ng ginisang sardinas na may itlog Ay nako, alam kong si Lolo'y nagluto nun no. Ang role mo lang yata taga-tikim Sus, ikaw kuya, ang galing mong managinip ng gising. Ba't, hoy, ikaw sumusobra ka na Kapag ako nanalo talaga sa contest na yon, huyo ka talaga sa akin. Oo na, sige na. Ano bang specialty mo? Sunog na hotdog? Hindi no. Marunong na ako magluto ng spaghetti. Sweet style pa. Yung may kiss sa ibabaw at hotdog. Parang Jollibee. Aba, ayos naman pala, Apo. Hayaan mo. At susuportahan ka. Basta siguraduhin mong hindi malalaso ng mga judge, ha? O ano kay Louie, narinig mo? Lolo naman pati ba naman kayo? Hindi pa man ako nagsisimula binabasag niyo kaagad ang kumpiyansa ko. Oh, para saan ba yung contest na yan? Bakit may pa-cooking contest pa? Lolo, para sa piyesta po. Kasi, di ba malapit na po yung kapistahan natin? Aba, oo nga pala, no? Unti ko nang makalimutan, Pero teka, anong kabaliwan naman ang pumasok sa isip mo at naisip mong sumali riyan? Kasi nga po, 10,000 daw po ang premyo dun sa mananalo. Lo, 10,000 yun. Sayang po yun, Lo. Malaking halaga yun. Ha? 10,000? Ang laki naman nun. Dapat pala talaga may sumali sa atin, Lo. Kaso hindi ikaw yun, Kuya Louie, kundi si Lolo. Kayo po dapat yun, Lo. Kayo po magiging representative ng pamilya natin. Lolo, kayo lang naman po ang may pinakamasarap na kare-kare sa buong baryo Sa unay nag-alinlangan, si Lolo Arturo. Tumikim-tikim pa ito habang nag-iisip. Pero dahil sa pangungulit ng dalawa, napapayag na rin siya ng dalawang bata. Sige na nga. Sasamahan po kita, Lo, mamaya sa barangay hall para makapagpalista po at makakuha ng slot. Naku, sigurado na ang palano natin ito. Wala na talaga silang laban. Abay, huwag kayo masyadong kampante.
Matagal na rin akong hindi nagluluto sa malaking handaan. Baka kinakalawang na din ako. Naku Lolo Arturo, kahit may kalawang ka pa, mas masarap pa rin kayo magluto kaysa dun sa sumisikat na chef daw dito sa atin. Inis na nga ako sa kanya eh. Sobrang yabang. Sino naman yon? Sino pa edi si Mang Dante? Madalas nga pong kunin sa malaking handaan yun eh. Dante? Bakit Lo? Hindi niyo po ba siya kilala? Sa bagay, mga 3 buwan pa lang naman buwat nung lumipat sila ng pamilya niya dito sa baryo natin eh. Siya po yung may-ari nung turo-turo doon sa kabilang kanto. Natikman ko nga po yung lugaw nun. Saka yung barbecue nung inaya ako ng kaibigan ko. Hindi naman masarap eh. Paano mo naman nasabing hindi masarap kung dinudumog? Ewan ko ba Lolo? Ang sabi nila, masarap daw eh pero sa panlasa ko, wala naman lasa eh. Tapos malansa pa. Nako, baka naman hindi ka lang nagsipilyo nung araw na yon. Kaya ganun ang lasa para sa'yo. Hindi po Lo, seryoso po ako, promise. Hindi talaga masarap. Parang nakakadiri pa nga eh. Louie Iho, wag ganyan. Hindi pare-pareho ang panlasa ng mga tao. Pwedeng hindi mo gusto, pero sa iba, masarap yon. Kasi naman po Makinig ka muna. May tamang paraan ang pagpuna. Lalo na kung tungkol sa pagkain. Kapag may hindi ka nagustuhan, mas maiging tumahimik ka na lang kung wala ka rin namang magandang sasabihin. Tandaan mo ito. Pati na ikaw, boy. Respeto dapat ang inuuna. Hindi panlalait. Sorry po Lo, hindi na po mauulit. Paano nagtataka lang po kasi ako Hindi po talaga pasok sa panlasa ko yung mga luto niya pero alam niyo po, sikat na sikat siya hindi lang yung tindahan niya, kundi siya na rin po mismo ang madalas na kunin sa mga handaan. Ganon talaga, Iho. Huwag na kayong magtaka kung bakit. Kasi minsan, iba rin ang hatak ng bagong pangalan. Kumbaga, siya ang uso ngayon. Pero di naman porkit sikat Lolo, mas magaling na kagad. Para sa akin, wala pong tatalo sa inyo. Kaya nga po Lolo, kayang-kaya niyo po yun. Oo na, sige na, sige na. Bibigyan natin ng magandang laban niyang si Dante kung sasali man talaga siya sa contest. Ayos! Parating na ang 10,000! Naaamoy ko na! Masayang natapos ang kanilang agahan. Halata sa mukha ng dalawa ang excitement para sa contest. Ngunit bago pa sila tuluyang matapos, biglang nagbilin ang matanda. Boy, bago ka nga pala maglaro mamaya, igiban mo muna yung drum sa banyo ha. Punuin mo. Ha? Lo, bakit po si Boy yung inuutusan nyo? Hindi po ba ako naman po ang palaging gumagawa nun? Hayaan mo na muna si Boy. Siya ang gagawa niyan ngayong araw. Abay, baka lalo pang lumiit ang katawan ni Boy kapag siya po nag-igib. Baka nga mapilas pa ang braso niyan sa bigat ng timba Grabe ka naman sa akin, Kuya Louie. Hindi naman ako ganun kahinang nilalang sa inaakala mo, no? Nagpatuloy ang kulitan at asaran ng dalawa. Ilang sandali pa, kinuha ni Lolo Arturo ang kanyang sombrero at nagpaalam. O siya, aalis na muna ako. Pupunta lang ako sa bukid. Titignan ko yung mga tanim kong gulay. Louie, apo, ikaw na muna ang bahala rito sa bahay Maglinis ka na rin at mag-ayos dito. Tandaan mo, ano bang oras o araw ay pwedeng dumating ang nanay ni Boy galing abroad. Opo Lolo, ako na pong bahala. Kayong dalawa, baka kung ano-ano naman ang kalokohang gagawin nyo Yung TV pag pinaandar nyo at nawalan ulit ng signal, nako nakikiusap ako, patayin nyo na lang. Ikaw Boy, wag ka nang aakyat sa itaas ng bubong. Ngayong nasa iyo na ang... basta, mas magiging lapitin ka na ngayon ng kidlat. O siya, sige. Pagkatapos mo mag-igib, dito ka na sa loob. Maliwanag ba? Opo, Lolo. Pagkaalis ng matanda, agad na nagsimula si Boy na mag-igib sa may balon. Bitbit ang dalawang malalaking timba. Hindi naman siya napansin ni Louie dahil imbis na unahin ng paglilinis ay mas inuna nitong hanapin ang remote ng TV.
10 minuto ang lumipas. Agad na natapos ni Boy ang kanyang gawain. Tumabi ito sa kanyang Kuya Louie na noon ay prenteng nakaupo sa sahig habang tutok na tutok sa palabas. Oh, ba't nandito ka na kagad? Di ba sabi ni Lolo punuin mo muna yung drum? Napuno ko na po, kuya. Ha? Napuno mo na? Abay, kakaupo ko pa lang dito at bago simula pa lang nitong palabas Ang bilis mo naman. Ano ka? May magic? Meron. Hoy, ikaw. Ako, wag mo ako niloloko Kung ako nga na malaki na inaabot pa ng kalahating oras sa pag-iigib Ikaw pa kaya? Seryoso ko, kuya. Napuno ko na nga. Sa nipis mo na yan? Nagawa mo ng ganong kabilis yun? Aba, teka lang. Titignan ko nga. Agad na tumayo si Louie. Ngunit nakailang hakbang pa lang ay bigla itong napatigil at bumalik. Pinulot nito ang remote na naiwan sa sahig. Kukunin ko to. Baka mamaya minumodus mo lang ako para mailipat Nanonood pa naman ako ng Doraemon. Huwag kang magulo dyan Tumakbo siya papunta sa banyo para tignan ang drum. Laking gulat niya nang makita ang malaking drum na punong-puno ng tubig. Himala! Paano niya nagawa yun? Kanina, halos wala na itong lamang tubig Imposible! Pabalik na siya sa sala. Tinignan niya si Boy. Nagtataka siya kung bakit hindi man lang ito mukhang napagod, ni hindi hinihingal, at higit sa lahat, hindi nagrereklamo na masakit ang kanyang kamay, tulad ng madalas niyang ginagawa. Hoy, ikaw! Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Paano mo nagawang punuin ng drum na yun ng ganong kabilis, May anting-anting ka ba? Biglang napabaling ang tingin nito sa leeg ng pinsan. Ano yung kwintas mo? Yan ba'y anting-anting mo? Mutya ito, kuya. Mutya? Anong mutya? Para saan yan? Basta, kuya. Mahabang kwento Ikwento mo. Ayos lang, makikinig ako. Yan ba ang dahilan kung bakit mabilis mong natapos yung ginagawa mo? Siguro po. Ewan, hindi ko rin po alam Boy, pasubok naman Alam mo, matagal ko nang gustong magkaroon ng kapangyarihan Ewan ko lang po kung pwede mo tong isuot, kuya. Pwede yan, ano ka ba? Huwag ka madamot. Akin na! Walang nagawa si Boy, kundi hayaan si Louie na alisin ng kwintas niya mula sa kanyang leeg. Dahan-dahan itong hinubad ng pinsan. Sinipat niya itong mabuti, pati na ang palamuti nito. Nang di pa makontento, inilabas niya ang hugis pangil na mutya at hinawakan ng 2 daliri, tig-isa sa magkabila ang dulo. Agad, parang may malakas na bultahe na dumaloy mula rito, papunta sa kanyang katawan. Kasabay noon ay ang pagsabog ng isang matinding liwanag na sumilab din sa mutya. Nanigas ang katawan ng binata at halos mangisay. Napaatras si Boy sa gulat, pero agad niyang binawi ang mutya sa kamay ni Louie. Nawala ang liwanag, may konti pang panginginig ang katawan ng binatang na kuryente. Kuya! Kuya Louie! Ayos ka lang ba? Nang may masmasan nito, dahan-dahan siyang lumayo kay Boy at naupo sa sofa. Hawak niya ang dibdib at patuloy pa rin sa paghinga ng malalim. Lumingon siya kay Boy na suot na muli ang kwintas na mutya. Ano bang klaseng agimat yan? Bakit ako nakuryente? Ito po ang mutya ng pangil ng kidlat, Kuya Louie. Ano ka mo? Pangil ng kidlat? Pambihira ka. Ba't di mo naman kagad sinabi sa akin na galing pala yan sa kidlat at nakakakuryente pala yan? Gusto mo na ba ako mamatay, ha? Hindi Hindi ko naman alam na gano'n na magiging epekto sa iyo Sa akin kasi nung nakuryente ako, konti lang. Parang kinikiliti lang ako. Hindi tulad mo. 250 volts yata ang tumama sa iyo Siguro, nangingilala ng amo tong mutya, kuya. Grabe naman yun. Akala ko talaga mamamatay na ako. Pasensya ka na, Kuya Louie
Dapat po pala sinabi ko kagad na hindi basta hinahawakan ng ganun yung mutya. Dapat nakapatong lang sa palad tulad ng ginawa ni Lolo. Para kalma lang ang mutya. Kapag po kasi hinawakan sa magkabilaan dulo ng daliri, doon talaga lumalabas yung malakas na voltahe. Para bang ayaw niya magpahawak ng ganun? Lalo na at di ka naman niya kilala. Gusto mo ba ulit subukang hawakan? Teka, ayoko na. Ayoko ng kapangyarihan na yan. Nagbago na ang isip ko. Napatawa si Boy kahit medyo may kaba pa rin sa loob. Naalala niya ang bili ng diwata. Ang mutya ay tanging sa kanya lang. Hindi ito basta-basta maaaring ipasa o ipagamit sa iba. Teka Boy, tanong lang, paano ka pala nagkaroon ng ganyan? Ibinigay ba sa iya ni Lolo? Hindi po kuya, ibinigay po sa akin to ng isang diwata. Ano ka mo? Anong diwata? Bakit ka naman bibigyan niya ng... ano ka? Tagapagligtas? Ang sabi niya kasi sa akin kuya, ako daw po ang bagong tagapangalaga. At yun nga po, tama kayo. Ako po ang tagapagligtas ng baryo natin. Hoy, nek-nek mo. Paano ka magiging tagapagligtas ang payat-payat mo? Isang bulati na lang hindi nakakapirma sa'yo eh. Kuya naman eh. Bahala ka na nga dyan. Ilayo mo sa akin ang kwintas na yan ha. Ako, mas gusto ko na lang yung ganitong buhay. Mas okay na yung ganito na lang. At ang gusto ko lang ngayon ay manood ng TV at kumain ng chichirya. O heto, 10 piso. Bumili ka ng Tommy, sa candy, saka pop cola. Bilis! Eh kuya, bawal akong lumabas. Di ba sabi ni Lolo? Pwede yan. Mamaya pa naman uuwi si Lolo eh. Sige na. Nangihina ako sa kuryente. Sige na nga. Lumabas na ng bahay si Boy. Bitbit ang 10 piso na iniabot sa kanya ni Louie. Pagdating niya sa tindahan na malapit lang sa kanila, ay agad niyang napansin ang isang lalaking nakatayo sa harap ng tindahan. Kausap nito ang tindera at tinawag itong mandante. Doon niya nalaman na ito ang lalaking pinag-uusapan kanina lang sa hapagkainan. Matangkad ang lalaki, mga nasa 35 na ang edad at halatang batak sa trabaho ang katawan. Malaki ang mga muscle nito sa braso, matipuno ang dibdib. Maamo ang mukha nito pero parang may halong misteryo. Sa unang tingin ay para siyang isang artista ng isang action film, pero may kung anong kakaibang aura sa kanya at naramdaman yun kagad ng bata. Habang pinagmamasdan ni Boy si Mang Dante, narinig niyang sinabi ng tendera na magluto raw ito para sa nalalapit na kaarawan ng anak niya. Tumangulang ang lalaki at bahagyang ngumiti. Aling Maria, pabili nga po ng pop cola. Saka yung Tommy, tapos yung sukli po, candy na lang daw po. Lumapit si Boy para sana iabot ang perang papel sa tindera, pero hindi sinasadyang nagdikit ang braso ni Boy at ni Mang Dante. Bigla itong napaatras sa gulat. Ano ba? Bakit ka ba nangunguryente? Po, hindi po ah. Wala naman po akong ginagawa sa inyo eh. Ito lang po ang hawak ko, pera lang. Tumingin si Mang Dante sa kanya, pero hindi sa muka, kundi sa kwintas na suot ng bata. Matagal siyang nakatitig dito at parang biglang nagbago ang mood ng lalaki. Biglang tila nanlisik ang mga mata nito. Agad na nahalata ni Boy ang mga titig na yun. Kaya naman, itinago niya sa loob ng kanyang t-shirt ang suot na mutya. Manong, pasensya na po. Inabot kagad ni Boy ang pinamili at ibinigay ang pera at saka patakbong umalis. Ngunit nang malapit na siya sa bahay nila, doon niya nakita si Mang Dante. Nakatayo lamang sa hindi kalayuan. Tahimik lang na nakatingin sa kanya, parang sinusundan kung saan siya pupunta. Hinilabutan si Boy. Mabilis siyang pumasok sa kanilang bakuran at ibinigay ang mga chichirya sa kanyang Kuya Louie. Tapos, diretso siya sa kanyang kwarto at nagkulong. Humiga siya sa kama. Yakap-yakap ang unan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman,
Hindi niya makalimutan ang naging reaksyon ni Mang Dante nang magkadikit sila kanina sa tindahan. Hinaplos niya ang mutya sa ilalim ng kanyang t-shirt. Mainit-init yun. Naalala niya ang kanyang panaginip. Sinabi sa kanya ng diwata na isang paraan yun ng mutya para iparamdam sa kanya na may panganib sa paligid. Kinagabihan, nakita ni Boy ang kanyang lolo na nagpapahangin sa may balkon ng kanilang bahay. Umuugoy-ugoy ang duyan nito na yari sa ratan. Hawak nito ang isang tasa ng mainit na salabat. Tahimik na nagmamasid ito sa paligid. Parang may malalim na iniisip. Lumapit si Boy. Tahimik lang siya. Umupo malapit sa duyan ng kanyang lolo. Panay ang kutkot nito ng kuko. Paminsan-minsan ay tinitignan niya ang kanyang lolo. Parang may gustong sabihin. Pero kapag lumilingon ang lolo niya sa kanya, bigla naman siyang nagbabawi ng tingin. Napansin ni Lolo Arturo ang kakaibang kilos ng apo. Apo, may gusto ka ba sabihin? Para kang sinilihang uod dyan. Hindi ka mapakali. Opo, Lolo. Kaso hindi ko po alam kung paano ko po ito sasabihin sa inyo eh. Kinakabahan po kasi ako eh. Bakit? May nagawa ka bang kasalanan? Opo. Lumabas po ako kanina kasi inutusan po ako ni Kuya Louie na bumili sa tindahan. Sinuway ko po kayo pero hindi po yun yung gusto ko pong sabihin. Ano? Lo, si Mang Dante po. Isa po siyang mapanganib na nilalang. Anong sabi mo? Mapanganib? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nga po, Lo. Kanina po binalaan po ako ng mutya nung nasa tabi ko siya. Uminit po yung mutya, Lolo. Katulad po ng init na nararamdaman ko nung nandun ako sa mundo ng panaginip. Nung sinasanay ako ng diwata, sabi niya po, kapag umiinit ang mutya, ibig sabihin, may mabigat na presensya sa paligid. May kalaban. Tumango-tango ang matanda. Totoo yan. Totoo ang sinabi ng diwata. Isa yan sa kakayahan ng mutya ng pangil ng kidlat. Pero bakit? Teka, may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Nung nag-uusap po sila ng tindera, napansin ko na po kagad na matutulis po yung mga ngipin niya. Hindi po pangkaraniwan. Tapos po may amoy siya. Parang malansa, mabaho po. Hindi ko po alam kung paano po i-describe eh. Basta, mabaho, parang amoy po ng... parang amoy patay ng daga, amoy imburnal, ganun. Tapos nung nagkadikit po kami, yun, bigla po siyang nakuryente. Natahimik si Lolo Arturo. Tila pinagtagpi-tagpi ang mga ideya sa kanyang isipan. Nako, mukhang hindi maganda ito, Apo. Lahat ng sinabi mo, nangangahulugan na may itinatagong kakaiba ang lalaking yon. Kaya nga po, Louie, mabigat po talaga ang aura niya. Tapos alam niyo po, kaninang pag-uwi ko, sinundan po niya ako ng tingin hanggang sa makapasok po ako dito sa bahay. Mabuti pa ay pumasok na tayo sa loob. Kailangan ko kayo makausap ng Kuya Louie mo. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad silang pumuesto sa sala. Pinatay ni Lolo Arturo ang telebisyon. Walang umiimik sa kanila. Seryoso ang muka ng matanda. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, siya na rin ang bumasag sa katahimikang yon. May kailangan tayong pag-usapan, mga apo. Pero ipangako nyo sa akin na sekreto lahat ng mapag-uusapan natin. Huwag nyo itong ipagsasabi sa kahit na kanino. Tungkol po ba, Santolo? Yung sinasabi mong Dante na magaling na may-ari ng turo-turo doon sa kanto. Hanggat maaari ay iwasan nyo siya. May hinala ako na hindi siya ordinaryong tao lang. Po? Hindi ordinaryong tao? Ano pong ibig niyo sabihin? May posibilidad na isa siyang aswang. Po!
Aswang si Bandante! Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Lolo Arturo? Hindi ako basta-basta nanghuhusga ng tao, Louie. Pero, base sa sinabi sa akin ni Boy kanina, malakas ang kutob ko na aswaga ang tao na yon. Nakita niyang matutulis sa mga ngipin nito at may taglay itong mabahong amoy. Naku masama pong magparatang ng ganun sa iba, Lolo, ha? Alam ko, kaya nga sisiguraduhin ko muna. Bukas na bukas, samahan mo ko doon sa tindahan niya. Naku, ayoko na po talagang umulit na kumain dun, Lo. Hindi po talaga pasok sa panlasa ng dila ko yung mga putahe niya eh. Hindi naman tayo kakain. Kailangan ko lang siyang subukin. May alam akong isang paraan para malaman natin kung ang isang tao ay isang aswang. Kailangan ko din talagang makilala o makita yung Dante na yan. Sige po, Lolo. Kapag napatunayan natin na siya nga ay aswang at kung may masama siyang balak sa baryo natin, humanda talaga siya. Hindi natin siya uurungan. Lo, di ba po sabi po ng diwata sa akin, may darating daw po na panganib? Baka siya na po yun. Baka siya yung dahilan kung bakit po ako binigyan ng mutya. Maaaring tama ka, Apo. Maaaring siyang magsimula ng gulo. Kaya kailangan natin siyang bantayan. Hindi tayo dapat na padalos-dalos. Kailangan nating makasiguro. Ano pong gagawin niyo, Lo? Paano niyo po malalaman kung totoo ngang aswang siya? Meron akong langis na kung tawagin namin noon ay langis na itim. Pinasa pa sa akin ito ng aking ama. Kapag may aswang sa malapit, kukulo ang lamang langis ng bote. Parang buhay yun. Tumutugon sa presensya ng masama. Hindi po ba delikado kung lalapit po tayo sa kanya, Lo? Pwede po bang kahit nasa malayo? Oo naman. Basta abot ng langis ang amoy at enerhiya niya, kukulo ang langis. Kung kumulo na yan, Lo, ano na pong sunod? Doon pa lang tayo gagawa ng aksyon. Hindi natin pwedeng basta akusahan ng tao, lalo na't kilala siya ng marami sa baryo. Kailangan may ebidensya tayo. Pero kayong dalawa sa ngayon, iwasan nyo muna ang magpasabi sa labas. Lalo ka na, Boy. Baka kinutuban siya sa'yo na may tangan ka mutya. Delikado yon. Baka magka-interes siya sa hawak mong pangil na kidlat. Yun nga po ang ipinag-aalala ko, Lo eh. Nakita po talaga niya ang kwintas ko. Ang sama nga po ng tingin niya eh. Huwag naman sana. Pero hayaan nyo. Kung sakaling may gawin siya laban sa atin, nakahanda ako. At ikaw, Boy, dapat ay maging handa ka rin. Malakas ka. Napatunayan mong kaya mong sundin ang iniuutos ko sa'yo ng mabilis. Ang mga taglay mong kapangyarihan, gamitin mo kung kinakailangan. Opo, Lolo. Walang dapat na makaalam nito, ha? Tandaan nyo palagi ang mga biling ko. Tumango ang dalawa. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Hindi biro ang hinala ng kanilang lolo. Mas lalo na si Louie. Hindi niya maisip na posible palang mangyari ang ganung bagay. Ilang saglit pa, tumayo na si Lolo Arturo at nagpaalam na matutulog na. Nang nakaalis na ang matanda, nagkatinginan sina Louie at Boy. Pareho silang nag-aalala, pero parehong handang sumunod sa bilin ng matanda. Alam nilang hindi basta-basta magsasalita ng ganon ang kanilang Lolo Arturo kung wala itong matibay na dahilan. Pumasok na rin sila sa kani-kanilang mga kwarto. Agad na nahiga si Boy at ilang saglit lang ay tuluyan na siyang nakatulog. Sa kanyang pagtulog, muling nagpakita sa kanya ang diwata at naroon na naman ang mga nilalang na tila laging naghihintay sa kanya. Muli nilang sinimulan ang pagsasanay. Mas mahirap na ang mga pagsubok na ipinagawa sa kanya. Ngunit sa kabila ng hirap na yun, hindi na siya nagreklamo. Sa murang edad niya, ramdam niyang kailangan na niyang kagad na matuto dahil alam niyang posibleng malapit ng magasik ng lagim ang kanilang kalaban.
Habang mahimbing na natutulog si Boy, si Arturo naman sa kabilang silid ay tila walang katahimikan. Pabiling-biling ang matanda sa kanyang higaan. Paulit-ulit ang kanyang buntong hininga. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa kisame naman siya, nakatulala at nanatiling tahimik. Hindi rin niya alam kung bakit ayaw siyang dalawin ng antok. Bigla, may narinig siyang marahang kaluskos mula sa labas. Malinaw na malinaw sa pandinig ng matanda ang kakaibang tunog na parabang may nagkukutkot sa lupa sa paligid ng kanilang bahay. Naamoy din niya ang biglaang pag-alingasaw ng isang mabahong amoy. Amoy patay, parang bulok na bangkay ng isang hayop. Napabangon siya bigla. Kilala niya ang amoy na yon. Alam na niyang may aswang na umaaligid. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang kanyang itak. Mabilis siyang lumabas ng pinto at tumigil muna upang makiramdam. Bigla siyang napalingon sa kwarto ng kanyang apo na si Boy. Sa pagkakataon na yon ay naalala niya ang sinabi sa kanya ng bata. Batid niyang ito ang puntirya ng aswang ng gabing yon. Mabilis siyang lumapit sa pintuan. Pagbukas niya, laking pasasalamat niya nang makita ang bata na mahimbing na natutulog. Ngunit isang bagay ang agad na pumukaw ng pansin niya. Ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg ay nagliliwanag. Mabuti naman at ligtas ka, apo. Maya-maya ay biglang dumating si Louie. Agad itong lumapit sa nakabukas na kwarto ni Boy at doon niya nakita kung ano ang nakikita ng kanyang lolo Arturo. Lolo, ano po nangyayari sa kanya? Huwag kang maingay. Hayaan lang muna natin siya. Nasa piling siya ng diwata sa oras na ito at hindi natin siya pwedeng maistorbo. Ano po? Nasa piling siya ng diwata? Halika na doon sa labas. Baka magising siya. Mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, mas may mahalaga pa tayong dapat na harapin. Nagsimula ng maglakad si Lolo Arturo palabas ng kwarto ni Boy. Agad namang nakasunod sa kanya ang binata na noon ay takang-taka pa rin sa mga nangyayari. Nang marating nila ang sala, doon na muling nagsalita ang matanda. Maging alerto ka, Louie. May aswang sa bakuran natin ngayon. Ano po? May aswang? Oo. At sa palagay ko, ay si Boy ang puntirya ng hayop na aswang na yan. Walang iya palang aswang na yan eh. Anong gagawin niya kay Boy, Lolo? Ang mutya. Madaling naaakit dito ang mga nilalang ng kadiliman. Para sa kanila, parang ilaw ito sa gitna ng madilim na gabi. Hindi nila mapipigilan ang sarili nilang lumapit. Paano kung... Naku po, nalintikan na. Si Boy, Lolo, dapat hindi natin siya iniwan. Babantayan ko lang po siya. Hindi na kailangan na po. Ang mutya ang nagsisilbing tagapangalaga niya habang wala ang kanyang diwa. Kahit ang pinakamalakas na nilalang ng dilim ay hindi siya maahawakan habang siya ay nasa ganong kalagayan. Ano pong gagawin natin ngayon, Lolo? Pagkasabi nun ni Louie, doon nila narinig pareho ang isang mas malalakas na tunog. Parang mga tunog ng kalmot. May tila malalaki at mahahabang kuko ang humahagod sa kahoy nilang dingding. Nakapangingilabot ang tunog na nililikha nun na parang kahoy na pinupunit. Dahil doon ay nagalit na si Lolo Arturo. Bigla itong napasigaw. Ikaw na hayop ka! Tumigil ka na! Umalis ka dito! Wala kang karapatang lumapit dito! Alam ko kung sino ka! Kung hindi ka titigil, ilalantad ko ang pagkatao mo! Biglang tumahimik ang paligid. Pero alam ng matanda na naroon pa rin ang presensya ng aswang sa labas. Umalis ka ng hayop ka, demonyo ka! Hindi mo kami kayang takutin. Hindi ako tulad ng ibang natatakot sa'yo. Kaya kitang labanan. Sabihin mo lang at hindi kita uurungan, Dante. Hindi mo ako matatalo.
Oo, kaya nga Dante, kung di ka titigil, ako mismo magchichismis sa'yo sa buong baryo. Sasabihin ko sa kanila na totoo na isa kang aswang. Malalaman nilang lahat at papalayasin ka dito. Baka patayin ka pa. Nanatili ang katahimikan sa pagkakataong yun. Pero unti-unti nang nawala ang mabahong amoy. Nawala ang mga kaluskos. Naramdaman ng matanda na unti-unting nawala ang presensya ng kanilang kalaban. Ngunit sa kabila nito ay hindi agad siya nakakilos. Nakatayo lang siya, tila naghihintay kung babalik pa. Ngunit wala na. Tuluyan ang nanumbalik ang katahimikan sa labas ng kanilang bahay. Salamat naman sa Diyos at wala na ang hayop na diablong buwang na yon. Ito nga sinasabi ko, Louie. Kailangan natin bantayan si Boy. Huwag mo na siyang uutusan palagi sa labas, ha? Mainit na siya sa mata ng aswang na yon. At alam ko na hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang mutya. Opo, Lolo. Ako na pong bahala kay Boy, lalo na kapag wala po kayo. Salamat naman. Teka, mabuti pa pala magdasal muna tayo. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng lahat. Pagkatapos manalangin, itinabi na muli ng matanda ang kanyang itak. Hindi na siya sana babalik sa pagtulog dahil balak niyang magbantay ng buong gabi. Pero hindi siya pinayagan ng apo niya na si Louie. Lono ba kayo? Kailangan niyo matulog. Sige na po, ako na muna magbabantay. Relyebo na lang po tayo. Sige na, matulog na ho kayo. At gigisingin ko na lang kayo pagkatapos ng 2 oras. O sige, basta't gisingin mo ako, ha? Okay, Pulo. Pumayag na rin si Lolo Arturo sa sinabi ng apo. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kwarto. Dala pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila nito, nagtitiwala siya sa kakayahan ng kanyang apo. Alam niyang may taglay na tapang at talino ito na namana mula sa kanilang angkan. Samantala si Louie naman ay naupo sa tabi ng pinto. Tahimik siyang nagbantay habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Hawak niya ang matalas na itak ng kanyang lolo na kanina ay itinabi pero muling kinuha para ibigay sa kanya para magamit niya sa pagbabantay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nagising na si Lolo Arturo. Tinignan niya agad ang orasan. 5:00 na ng madaling araw. Aba, hindi na pala ako ginising ng apo ko. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtuloy sa sala. Ngunit wala roon si Louie. Kinabahan siya, pero ilang saglit lang ay lumitaw ang binata mula sa kusina. May bitbit na isang tasa ng mainit na kape. Ngumiti si Lolo Arturo at natuwa. Oh, Lolo Arturo, sabi ko na magigising na kayo eh. Kaya heto po, ipinagtimpla na po kita ng kape. Salamat, apo. Pero apo, bakit hindi mo naman ako ginising para sa relyebo? Kaya ko naman po, Lou, kaya tinuloy-tuloy ko na po ang pagbabantay. Hinayaan ko na po kayong makatulog para makapagpahinga po kayo ng mabuti. Mabuti naman at kinaya mo. Halos 4 na oras din yun, ah. Di ka ba inaantok? Hindi po, Lou. Naka-4 po akong kape tapos nagsalang pa po ako ng 2 VHS. Isa pong action at isa namang horror. Hininaan ko lang po yung volume para hindi po kayo magising. Ayun, gising na gising pa rin po ako hanggang ngayon. Napangiti na lamang ang matanda at sinimulang inumin ang kape. Habang nagkakape at nagkwekwentuhan ang dalawa, biglang may narinig silang ingay mula sa labas. Parang may kaguluhan. Agad silang tumayo at lumabas ng bahay. Pagdating nila sa labas, laking gulat nila sa nakita. May ilang hayop ang nakahandusay sa gitna ng daan. Wakwak ang tiyan, said ang mga dugo, at bagamat hindi pa agnas, ay mabaho ang mga ito. Amoy bulok na karne ang paligid. Lolo, ba't ang baho? Ano kaya to?
Hindi kaya... Oo. Marahil yun nga ang dahilan, Apo. Ang nilalang na napaalis natin kagabi. Marahil itong mga ito ang napagbuntunan niya ng galit. Ang sama niya. Mabutit hindi tao po na pagdiskitahan niya. Halika na. Bumalik na tayo sa bahay. Pag-usapan natin kung paano tayo makakalapit sa kanya mamaya. Kailangan nating malaman kung siya nga ba talaga ang aswang. Alas 9 ng umaga, lumabas si Lolo Arturo at Louie mula sa kanilang bahay. Iniwanan muna nila si Boy sa loob at mahigpit na binilinan. Huwag kang lalabas, Apo, ha? At huwag ka magpapapasok ng kahit na sino. Kahit ka mag-anak. Huwag mo munang pagbubuksan. Opo, Lolo. Umalis na ang dalawa. Pagdating nila sa may kanto, bukas na ang karinderya ni Mang Dante. Marami ng tao ang kumakain doon, pero wala doon si Mang Dante. Ang naroon lang ay ang asawa nito at ang ilang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon na rin sa pagkakakilala ni Louie sa mga ito. Agad na inilabas ni Lolo Arturo ang maliit na bote ng itim na langis mula sa kanyang bulsa. Hawak niya ito habang dahan-dahang umiikot ang paningin sa paligid. Ilang sandali lang, napansin nilang kumukulo na ang langis kahit hindi naman ito nakadarang sa apoy. At hindi rin naman mainit ang bote. Lo, kumukulo po ang langis. Ibig sabihin ba nito? May aswang talaga dito? Oo, sigurado. Basta't kumukulo ang langis, may aswang na nasa malapit. Muli niyang ibinalik ang langis sa kanyang bulsa. Lumapit sila sa karinderya at bumili ng adobo. Lo, bakit po kayo bumili ng ulam? Alam na po nating... Basta, may dahilan ako. Malalaman mo rin mamaya. Hindi na nga nagtanong pa si Louie. Sumunod na ito sa kanyang lolo nang maglakad na ito pauwi. Pagdating nila sa bahay, pareho silang napatigil. May isang lalaki na nakatayo sa tapat ng kanilang pinto. Nakayuko ito at tila sinusubukang buksan ang pintuan. Hoy! Damuho ka! Anong ginagawa mo riyan? Napalingon ng lalaki. Pareho silang napaatras nang makita ang muka nito. Kamukhang kamuka ni Louie. Hindi nagsasalita ang lalaki. Sa halip, bigla itong tumakbo ng napakabilis. Tumawid ito ng kalsada, lumiko sa likod ng mga bahay at tuluyang nawala sa kanilang paningin. Pareho silang natigilan. Si Louie ay litong-lito, habang si Lolo Arturo ay agad na sinuri ang paligid bago binuksan ang pinto ng bahay. Agad silang pumasok sa loob. Pagkatapos nilang maupo sa sala, nagsalita si Louie. Lo, bakit ko po kamukha yung lalaki? Lalaki? Ano pong lalaki, kuya? Kanina, may naabutan kaming lalaki sa may pintuan. Kamukhang kamukha ko talaga. Ah, oo. May kumakatok nga kanina. Nagpakilala siyang ikaw pero hindi ko binuksan ng pinto. Kasi nasa loob ako ng CR eh. Masakit yung tiyan ko eh. Naku, mabuti na lang at di mo binuksan. Hindi ko rin po talaga bubuksan yung pinto kanina kasi nararamdaman ko na umiinit po yung mutya ko. Nagtataka nga po ako kanina eh kasi alam ko pong boses mo yung naririnig ko eh. Pero ang init naman ng mutya. Mabuti kung ganon. Ibig sabihin ay protektado ka talaga ng mutya. Mga apo, simula sa araw na ito, wala na tayong dapat na pagkatiwalaan kundi ang sarili natin. Ang aswang na yon, kayang mangkaya ng muka. At saka isa pa, hindi lang iisa ang kalaban natin dito. Maaaring dalawa sila. O baka pa nga lahat ng pamilya ni Dante ay mga aswang. Kailangan nating mag-ingat. Hindi pa natin alam kung gaano sila kalakas. Tumayo na si Lolo Arturo at tumuloy sa kusina. Kumuha siya ng isang platito at inilagay doon ang adobong binili niya sa karinderya ni Dante. Wow! Ang sarap niya na adobo! Huwag mong hawakan niya na po. Mabuti pa ay kumuha ka ng kalamansi. Sumunod si Boy
sa utos. Piniga nila ito sa ibabaw ng adobo. Nagulat silang lahat sa sumunod na nangyari. Biglang nag-iba ang itsura ng ulam. Naging mapula ito, parang hilaw pa ang luto. May mga bahid ng dugo ang karne, at sa gitna ay may isang makinang na bagay. Malapot at kakaiba ang itsura. Unti-unting humiwalay ito mula sa karne at sa dugo, matapos mapatakan ng kalamansi. Yang nasa gitna, yan ang laway ng aswang. Masama yan. Hinahaluan nila ng laway ang mga binibenta nilang pagkain para makapanghawa sila. Gusto nilang lumaganap ang kasamaan. Lolo, ano pong gagawin natin ngayon? Kailangan ng malaman ng mga tao ang totoo. Bukas na ang piyesta, di ba? May cooking contest din. Sigurado kung sasali yung taong yun, doon natin siya huhulihin. Paano po natin gagawin yun, Lo? Hindi yun magluluto ng normal bukas. Sigurado kung may gagawin siyang masama, hayaan lang natin. Siya na rin mismo ang magpapahamak sa sarili niya. Bibitagin natin siya ng sarili niyang bitag. Humanda siya. Humanda ang walang hiyang aswang na yon. Makalipas ang isang araw, maaga pa lang ay naroon na sina Lolo Arturo, Louie at Boy sa plaza. Nagsimula ng magsidatingan ang mga kalahok sa cooking contest. May kanya-kanyang mesa at lutuan ang bawat isa. Masaya at maingay ang paligid dahil sa piyesta. At hindi nga sila nagkamali. Kasama sa kalahok si Mang Dante at ang kanyang asawa. Magkatabi sila ng mesa ni Lolo Arturo na nagluluto ng kare-kare. Sa kabilang mesa, si Dante ay abalang-abala rin. Hindi malinaw kung anong eksaktong putahe ang niluluto nila. Mukhang adobo na may kakaibang timpla. Mabilis na lumipas ang sandali. Tapos na silang magluto. Lumapit ang mga hurado sa bawat putahe. Pinakahuli ang niluto ni Mang Dante. Habang abala ang lahat at nakatuon ng paningin sa mga tao sa bawat pagtikim ng mga hurado, mabilis na hinagisan ni Boy ng hiniwang kalamansi ang kawali sa kabila. Hindi ito napansin ng mag-asawa. Tuwang-tuwa ang mga hurado sa kare-kare na niluto ni Lolo Arturo. Malambot ang karne, malasa ang sarsa at tama lamang ang alat. Pero nang lumapit na sila sa lamesa ni Mang Dante, bigla silang natigilan. Isa sa mga hurado ang nagsandok ng ulam mula sa kanilang kawali. Sa unang tingin, parang normal lang ang putahe. Pero nang lumapit pa ang isa at sinilip ito ng mabuti, napaatras siya sa gulat. Kitang-kita niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang tinadtad na daliri ng tao. Natapon ang putahe sa sahig at nakita yon ng mga tao. Ilang sandali pa, nagsisuka na ang ilan sa kanila. Nagsimula ang kaguluhan. Maraming umiyak at ang iba naman ay natulala na sa takot. Anong ginagawa nyo? Wala kayong karapatang sirain ang pangalan ko. Mga walang hiya kayo! Walang hiya? Kayo ang tunay na walang hiya. Mga aswang kayo nagtatago sa balat ng tao. Ang tagay nyo nang naghahasik ng lagim dito nang hindi namin namamalayan. Wala kang pruweba. Walang pruweba? Bakit? Hindi ba yan pruweba? Nagluluto kayo ng karne ng tao at sa inyong ipinapakain sa mga tao. Nakita ng mga tao ang ginawa nyo sa contest at yan din ang ginagawa nyo sa karinderya nyo. Hinahawaan nyo ang mga tao ng pagiging aswang nyo. Ano? Tatanggi ka pa ba? Pagsisisihan nyo to. Lahat kayo. Babalikan ko kayo. Nagsimula ng umitim ang mga mata ni Mang Dante. Senyales na unti-unti na siyang nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Biglang kumilos ang mag-asawa sa isang paraan na ikinagulat ng lahat. Hindi sila tuluyang nag-anyong halimaw, pero ang bilis ng kanilang pagkilos ay hindi normal. Sa isang iglap lang, nakatalon na si Mang Dante, nakailag sa mga tao at halos hindi masundan ng mata. Ang kanyang asawa naman ay tumalo na din at mabilis na tumakbo.
Natigil ang kontes. Ang mga tao ay biglang nagkagulo. Nagsisigawan sa labis na takot. Pagdating ng ilang oras, wala nang naabutan ang mga opisyal ng barangay at ilang mga kalalakihan sa bahay o sa karinderya ng mag-asawa. Samantala, ang ibang mga tao naman ay nagtungo sa bahay ni na Lolo Arturo. Isa-isang tinulungan ng dating albularyo ang mga ito. Pinausukan niya ng dahon ng kamangyan ang buong paligid at binasahan sila ng mga orasyon. Ang mga tao nagsimulang magsisuka ng itim na likido. Lo, ang dami po nila. Kaya niyo po ba silang lahat? Hindi, Apo. Hindi lahat ngayon. Pero susubukan ko magamot ang marami. Nagpatuloy ang gamutan. Si Louie at Boy ay matyagang tinulungan ang kanilang lolo. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa dami ng mga nagsabing sila ay nakakain ng niluto ng lalaki, hindi sila kayang gamutin lahat ng sabay-sabay. Sumapit na ang gabi, ay marami pa ring tao sa kanilang bakuran. Asensya na kayo. Hindi ko muna kayang tapusin ang lahat. Yung iba po balik na lang kayo bukas para makapagpahinga na rin muna tayong lahat. Ang mga hindi naasikaso ay nagsiuwian na. Naintindihan naman nila ang matanda. Alam nilang pagod na rin ito at kailangan na rin ng pahinga. Tahimik ang barangay pagkatapos nun. Ngunit sa likod ng katahimikan yon, may 2 pares ng mata na kanina pa pala nakamasid sa dilim. At habang ang lahat ay nagpapahinga na, dahan-dahan silang lumapit sa paligid ng bahay ni Lolo Arturo. Bigla silang tumalon sa bubong at nagsimulang lumikha ng ingay. Kinalampag nila ng kinalampag ang bubungan at pagkatapos nun ay bigla silang umalulong ng malakas. Tila ipinapaalam sa mga nakatira sa bahay ang kanilang presensya. Lo, nandito na po sila. Tulad ng inaasahan natin. Susugod talaga sila ngayong gabi. Oo, tama nga ang hinala natin. Mabuti na lang pala at nakapaghanda na ako. Handa kong labanan sila. Kayong dalawa, huwag kayong lalabas. Kayang-kaya ko na sila. Sigurado po ba kayo, Lo? Kaya ko naman po tumulong. Huwag na, ako na lang. Ayoko masugatan ka. Baka kung ano ang sabihin ng nanay mo pag dumating siya. Hanggang sa kinuha na ni Lolo Arturo ang kanyang matalas na itak at saka lumabas na ito ng bahay. Paglabas niya, bumungad kagad sa kanya ang 2 nilalang. Hindi na sila nag-aksaya ng kanilang oras. Dinamba na kagad nila ang matandang lalaki. Napaatras si Lolo Arturo. Tumama siya sa dingding ng bahay. Umagos ang dugo sa kanyang balikat. Lolo! Nakita ni Boy ang pangyayari dahil siya mismo ay sumunod sa kanyang lolo hanggang sa may pintuan. Kuya Louie, kailangan natin tulungan si Lolo. Boy, wag! Delikado! Baka mapahamak ka! Mabilis na kumilos si Louie. Hinawakan ni Louie ang kanyang pinsan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagnanais ni Boy na matulungan ng kanyang lolo, itinulak niya si Louie. Isang tulak na naihagis siya hanggang sa sofa. Natulala si Louie sa lakas ng tulak na yon. Naku, napalakas. Pasensya ka na, Kuya Louie. Tumakbo na siya sa labas. Walang ibang nasa isip ang bata, kundi ang mailigtas ang kanyang lolo. Nasa isip niya na kailangan niya ng gamitin at ipakita ang tunay na kapangyarihan ng mutya ng pangil ng kidlat. Ang 2 aswang ay papalapit na muli kay Lolo Arturo. Ngunit bago pa sila makalapit, hinarangan na kagad sila ng batang kuryente. Hoy! Mga diablong buwang! Ako ang harapin nyo! Ikaw? Isang batang paslit? Ano ang kaya mong gawin? Kaya kitang pulbusin sa isang tira lang. Nakakatawa ka, bata. Masyadong malakas ang loob mo. Pero hindi mo kami kaya. Hindi porket may tangang kamutya ay kaya mo na kaming labanan. Bata ka lang.
Pumapatay nga kami ng mga albularyo na di hamak na mas malakas kesa sa'yo. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ko mapapalampasan lahat ng kasamaan nyo. Humanda kayong dalawa dahil pagbabayaran nyo ang lahat. Ang lahat ng mga kasamaang ginawa nyo. Mutya ng pangil ng kidlat. Ipakita mo ang tunay mong anyo. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Tila may isang maliit na kidlat ang nasa palad ni Boy. Ano to? Bakit nasasaktan ako? Biglang sumiklab ang liwanag at tumama ng diretso sa dibdib ng asawa ni Mang Dante. Napaigik ito at nagsimulang magliyab. Sigaw ng sigaw si Mang Dante nang makita ang kinahinatnan ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwalang sa lakas na kayang gawin ng mutya. Ang hindi alam ni Mang Dante at ng kanyang lolo, nasa paligid din ng kanilang bakuran ang iba't ibang elemento. Naroon ang mga tikbalang, ang diwata at maging ang mga diwende na siyang tumutulong sa bawat galaw at kilos ng batang may tangan ng mutya ng pangil ng kidlat. Pinagsama-sama nila ang kanilang lakas at kapangyarihan, kaya naman ang lakas ng mutya ay halos doble o triple ang epekto kapag tumama sa katawan ng aswang. Sa isang iglap ay kaya nitong matupok ang sinumang kalaban. Isa ka lang bata! Hindi mo ako kayang talunin! Bigla itong nagpalit ng anyo. Nagkaroon ito ng malapad at malalaking pakpak. Agad nitong sinugod si Boy. Galit na galit. Lumundag ito at tangkang bigwasan ng suntok at kalmot si Boy. Ngunit mabilis nang siyang naiwasan ng bata. Tumalon ito sa ere at bumagsak mismo sa harap ng aswang. Inilapat nito ang mutya sa dibdib ng halimaw, direkta sa puso. Tumalsik ito at biglang nanghina. Ang balat nito ay nagsimulang mangitim at matunaw. Umalingaw-ngaw din ang malakas na sigaw ni Dante hanggang siya ay tuluyang maglao at naging abo. Nilapitan kagad ni Boy ang kanyang lolo Arturo. Sumunod na rin si Louie nang makitang wala na ang mga kalaban nilang aswang. Tapos na! Tapos na, Lolo! Ayos na po ba kayo? Ayos lang ako. Pero ikaw, Apo, ano nangyari? Ang lakas mo Ganun ka ba talaga kalakas? Ewan ko po, Lolo. Bigla na lang po nangyari yun eh. Pero Lo, hindi lang naman po ako nakipaglaban eh. Kasama ko po sila. Sinong sila? Agad na hinaplos ni Boy ang noo ng matanda. At pagkatapos nun, ay nakita na nito ang mga nilalang na nasa bakuran nila. Nanlaki ang mata ng matanda. Nung una, ay bahagyang natakot ito, pero kalaunan ay nagbigay ng kanyang papuri at pasasalamat sa mga elemento na tumulong sa kanila. Teka. Ano ba nakikita niyo, Lolo? Itanong mo kay Boy, Apo. Mga tikbalang, Kuya Louie. Mga diwende at iba pa. Gusto mo rin ba silang makita? Naku, wag na. Salamat na lang. Si Lolo na lang. Dumating ang mga residente ng baryo nang marinig ang kaguluhan. May mga bitbit silang mga itak at iba pang sandata. Ngunit wala na silang naabutan, kundi abo at bakas ng nasunog na nilalang. Wala na pong manggugulo sa baryo natin. Makakatulog na po tayo ng mahimbing. Malaya na po uli ang baryo natin. Ang apo ko, siya ang tumapos sa kanila. Napakagaling ng apo ko kung nakita nyo lang. Siya ang tagapagmana ko. Hanggat narito siya, wala na tayong dapat na alalahanin dahil may tagapagtanggol na ang baryong ito. Makalipas ang gabing labanan, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao, bagamat may takot pa sa mga nangyari, ay labis ang pasasalamat na nakaligtas sila mula sa kapahamakan. Sa tulong ng kabayanihan ni Boy at ng kaalaman ni Lolo Arturo, ay napuksa ang mga aswang
na nais magkalat ng lagim sa kanilang baryo. Samantala, ang takot na dulot ng mga aswang ay napalitan ng pagkakaisa. Matapos ang insidente, pinulong ng kapitan ang buong komunidad upang paigtingin ang seguridad. Binuo ang isang grupo ng mga tanod na siyang magbabantay sa baryo, araw man o gabi. Tinanay sila ni Lolo Arturo sa mga senyales patungkol sa mga aswang upang hindi na sila muling masalasihan ng mga nilalang ng dilim. At sa tuwing sasapit ang dilim, habang ang buong baryo ay tahimik na nagpapahinga, isang batang lalaki ang palihim na nagpapaikot-ikot sa paligid. Suot ang kanyang mutya. Matapang niyang binabantayan ang lahat. Ngayon na ang simula ng tungkulin ko sa baryong ito. Hanggat kaya ko, hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan. Habang hawak ang kanyang mutya na nakasabit sa kanyang leg, marahan itong kumikislap. Parang sinasagot ang kanyang panata. Sa kislap na yon, muli niyang naramdaman ang lakas at ang koneksyon sa kapangyarihang ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Apo, oras na ng pahinga. Sandali na lang po, Lo. Gusto ko lang pong tiyaking ligtasan lahat. Lumapit si Lolo Arturo at tinapik siya sa balikat. Ginagawa mo ang higit pa sa hinihingi ng mutya, Apo. Baka naman mapagod ka niyan. Saka kahit ngayong gabi lang, magpahinga ka na muna, Apo. Bukas darating ng mama mo. Kailangan pogi ka para hindi niya sabihin na pinapabayaan kita. Bakit, Lo? Pogi naman po ako ah. Siyempre, no? Mana ka sa akin eh. Pero boy, tama si Lolo, magpahinga ka na. Sige na, kami na lang muna ni Lolo magbabantay. Talaga po? Salamat po, Kuya Louie. Sumang-ayon na si Boy. Pumasok na siya sa kanyang silid at natulog. Sa pagkakataong yun, alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Marami pa siyang panganib na maaaring harapin. Pero mula sa araw na yon, nangako siya sa sarili niya na hindi siya bibitiw sa kanyang tungkulin. At mula nga sa araw ding yon, ang kanyang pangalan ay hindi na lang din basta pangalan. Siya ay kinilalang bayani at bagong tagapangalaga sa baryo. Siya si Boy Kidlat, ang batang binigyan ng mutya ng pangil ng kidlat.